Hay mga kamanok, tara, samahan niyo ko ngayon magluluto tayo ng sinabawang isda. Mahilig nga talaga ako sa mga klase ng sinabawan. Lalo na ngayong araw ay talaga napapakain ako ng mga klase ng sabaw. Eto nga't pumunta ako dito sa dati naming apartment at naandito nga yung talbos ng kamote. At dahil nga talagang hindi na ako nakakapunta dito ay marami na pala itong dahon. At syempre nga siguro marami na rin ito ang bunga sa ilalim. Syempre nga pagpunta ko dyan ay may bitbit talaga ako ng pangganang stainless. Ay talagang plano ko tong punuin. Nagdala nga ako dyan ng gunting para kako hindi malang madumihan ng kuko ko. Charis! Hindi, syempre nga para mas madali. Ang iba nga dito ay medyo dry na. Last week nga pala ay dumating na yung batch 4, yun nga yung mga Indonesian. 8 nga silang bago naming katrabaho. Bago nga ako dyan makarating sa likod ay nagpaalam muna ako sa kanila na kukuha lang ako ng gulay. At syempre nga ilang week pa lang naman sila dito, di pa naman talaga nila ako masyadong kilala. Lalo na nga sa trabaho ay naka-uniform talaga. Kaya nga syempre bago ako makapunta ng likod ay nagpakilala ako sa kanila na kako ay kukuha lang naman ako ng gulay. Pagkatapos nga ito'y diniligan ko naman at syempre kailangan. At syempre nga pag uwi ko dito sa may apartment namin ay meron rin ditong garden si Senpai. Abay, ang dami ko nang nakuha doon sa dati naming apartment ay kumuha pa ako dito. At dahil nga minsan nga lang talaga makapagsabaw ng ganto, ay nilubos-lubos ko na. Plano ko nga sanang ubusin niya kaya lang syempre. Syempre ngayon nahiya naman tayo kayo magtira. Nakakatuwa nga lang na talagang pag may itinanim ka ay sadyang may aanihin. Meron nga rin dito sa Senpai dahon ng tanglad, sile, bell pepper, yun yung talbos ng kamote, at syempre meron ring talong. Dati nga yan sa may bandang unahan ay mga sitaw daw yan kaya lang syempre. Siguro ngay wala ng oras Senpai kaya di na nataniman. Abay Senpai, baka naman. At eto nga pagkapasok ko nga ay hinugasan ko agad kasi nga medyo dry at medyo may mga talbo rin. At ito nga yung isda na ihahalo ko sa sinabawan. Bala ko nga sanang prituin siya kasi syempre mas masarap nga tong prito kaya lang mas napili ko yung sabaw. Pero nga sa napapakain ako maraming gulay, gusto ko rin humigo. At syempre nga ay magsa tayo, dinagdagan ko pa yan ng okra. Abay ito nga yung sinabawang gulay, kaunting isda. Pero na nga yung okra at hinugasan ko rin at yung mga iba pang sangkap. Ang luya nga dito ay inihiwa ko na siya ng diretso, hindi ko na siya binalatan. At alam mo bang sa klase ng okra? Paborito ko yan pero po yung pag malalaki na yung buto ay tinatanggal ko po para makain ko talaga. Ay ewan ko ba, pasensya na lang, di talaga yan kayang lunukin ng lalamunan ko pag malalaki na yung okra. Eto nga paggaluto ko ay inuna ko muna siyang pakuluan yung mga sangkap. At agad nga sinunod ko yung okra bago yung isda. Syempre nga yung isda ay kahit ilagay mo lang yan ng 3 minutes abay talagang maluluto naman agad yan. Kaya nga nung medyo malambot-lambot na yung okra ay hinalo ko na rin yung lahat. As in, lahat ko na nga sinabay-sabay gawa ng yung isda nga ang iniisip ko at baka madurog. At eto nga yung sinabawang gulay na may kaunting isda. Pagkatapos nga ng ilang minuto ay tinakpan ko na yan at tcharan! Ito na siya. Walang halang tayong kamatis kasi abay ginto naman ang presyo. O siya mga kamanok, kain po tayo. Janet!